Mga lihim sa ilalim ng yelo na gumulat sa buong mundo. Sa mga nagyeyelong lugar ng mundo ay natuklasan ng mga siyentipiko ang mga bagay na matagal nang nakabaon sa yelo. Ang mga natuklasang ito ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa ating kasaysayan at kalikasan. Ngunit nagdulot din ng takot at pagtataka lalo na sa mga scientists. Ano kaya ito? Kung kaya't sa video na ito ay tutuklasin natin ang mga bagay na natuklasan sa ilalim ng yelo. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Otzi the Iceman. Noong September 1991 ay dalawang German hiker ang nakahanap ng isang bangkay sa natutunaw na yelo sa Tisenjok Pass sa hangganan ng Austria at Italy. Noong una ay inakala nilang ito ay isang modernong mountaineer na namatay sa bundok. Pero nang suriin ng mga eksperto ay natuklasan nilang ito ay mula pa sa Bronze Age. Mahigit 5,300 years na ang nakalipas. Pinangalanan siyang Otzi dahil natagpuan siya sa Ötztal Alps. Dahil sa matinding lamig ay nanatiling buo ang kanyang katawan sa loob ng libu-libong taon. Si Otzi ay tinatayang nasa 45 years old nang mamatay. Siya ay may taas na humigit kumulang 1.6 meters at may bigat na 50 kilograms. Nang matagpuan siya, ang kanyang katawan ay nakadapa at ang kanyang kaliwang braso ay nakataas sa kanyang ulo. Dahil sa yelo ay hindi ito agad nabulok, kaya nanatili ang anyo niya pati ang mga gamit niya. May suot siyang balabal na gawa sa damo, isang coat, sinturon, leggings at sapatos na gawa sa balat ng hayop. Ang sapatos niya ay gawa sa balat ng oso, sa itaas na bahagi naman ay mula sa balat ng usa at may netting na gawa sa hibla ng halaman. Sa loob ay may malambot na damo na nagsilbing medyas. May dala rin siyang sinturon na may pouch kung saan may kutsilyo, flint tool at fungus na maaaring ginamit bilang pang-apoy. Ngunit ang isa sa pinaka-kapansin-pansing gamit niya ay ang palakol. Ang talim nito ay halos purong tanso at nakakabit sa isang hawakan na gawa sa kahoy. Sa panahong iyon ay hindi lahat ng tao ay may ganitong kasangkapan, kaya maaring may mataas siyang katayuan sa kanilang grupo. Dagdag pa rito, mayroon din siyang 61 na tattoo na karamihan ay horizontal at vertical lines. Ang mga tattoo na ito ay makikita sa kanyang mga binti, likod at kasukasuan tulad ng tuhod at bukong-bukong. Naniniwala ang mga eksperto na ang mga tattoo na ito ay maaaring paraan ng paggamot sa pananakit ng katawan, katulad ng acupuncture. Ipinapakita nito na kahit noong unang panahon ay may paraan na ang mga tao para gamutin ang kanilang sarili. Number 2. Woolly Mammoths. Ang woolly mammoth ay isang malaking hayop na kamukha ng elepante pero may makapal na balahibo. Nabuhay sila noong Ice Age at nanirahan sa malalamig na lugar tulad ng Europe, Asia at North America. Dahil sa kapal ng kanilang balahibo at taba sa katawan ay kinaya nilang mabuhay sa napakalamig na klima. Pero nawala sila mahigit 4,000 years na ang nakalipas dahil sa pagbabago ng panahon at pamangangaso ng mga tao. Kahit matagal nang wala ang mga woolly mammoth ay may mga natagpuan pang bangkay nila na napanatili sa yelo. Ang iba sa kanila ay halos buo pa, may balat, buhok, laman loob at maging laman ng tiyan nila noong sila'y nabubuhay pa. Dahil dito ay nakakuha ang mga siyentipiko ng maraming impormasyon tungkol sa kanilang buhay, pagkain at dahilan ng kanilang pagkawala. Noon ngang 2007 ay natuklasan sa Russia ang isang batang woolly mammoth na pinangalan ng Lyuba. Natagpuan siya ng isang mangangaso at dinala sa mga eksperto para pag-aralan. Ayon sa pag-aaral, si Lyuba ay namatay 42,000 years na ang nakalipas at hindi pa marunong kumain ng halaman. Nakita sa kanyang tiyan, nagatas pa rin ang laman na nangangahulugang siya ay batang-bata pa. Pinaniniwala ang nalunod siya sa putik o nagyeyelong tubig kaya na-preserve ng maayos ang kanyang katawan. Bukod dito, noong 2002 ay natagpuan naman sa Siberia, Russia ang isang adult woolly mammoth na halos buo pa ang ulo. Tinawag itong Yukagir mammoth at mahalaga ito dahil napanatili ang balat at ilang bahagi ng laman nito. Dahil dito ay nalaman ng mga siyentipiko kung ano ang itsura ng ulo ng mga mammoth at paano sila nakakasurvive sa sobrang lamig. Samantala noong namang 2012 ay isang batang lalaki sa Russia ang nakahanap ng isang malaking lalaking woolly mammoth sa Taimyr Peninsula. Pinangalanan itong Genya at tinatayang nabuhay siya 48,000 years na ang nakalipas. Ang bangkay niya ay may balat, buhok, bungo at pangil. Isa ito sa mga pinakamagandang natagpuan sa loob ng isang siglo. Number 3.
Pacific Ice Maiden. Ang Pacific Ice Maiden o tinatawag ding Siberian Ice Maiden ay isang sinaunang bangkay ng isang babae na natagpuan noong 1993 sa Yukok Plateau, malapit sa Altai Mountains sa Russia. Siya ay inilibing mahigit 2,500 years na ang nakalipas noong 5th BCE. Natagpuan siya ng archaeologist na si Natalia Polosmak sa loob ng isang malaking libingan na natatakpan ng makapal na yelo. Dahil dito ay nanatili ang kanyang katawan sa halos perpektong kondisyon. Ang kanyang kabaong ay gawa sa kahoy ng larch at napapalibutan ng 6 na kabayo na isinakripisyo at inilibing kasama niya. Ipinapakita nito na maaring mataas ang kanyang posisyon sa kanilang lipunan marahil ay isang saserdote o leader. Ang pagkakapreserba ng kanyang katawan ay dahil sa yelo, kaya kahit ang kanyang damit, balat at buhok ay hindi nasira sa paglipas ng panahon. Kaugnay pa nito, ang Ice Maiden ay may mga tattoo sa kanyang braso at balikat. Ang isa sa pinakakilalang disenyo ay isang usa na may mahahabang sungay na parang halaman. Ang ganitong uri ng tattoo ay karaniwan sa kultura ng Pacific at nagpapakita ng kanilang sining at paniniwala. Ang tattoo niya ay isa sa pinakalumang natagpuang body art sa buong mundo na nagpapakita na matagal nang may ganitong tradisyon ang mga sinaunang tao. Ang kanya namang kasuotan ay yari sa mga mamahaling tela. Nakasuot siya ng dilaw na blouse na gawa sa silk, isang palda na may pula at puting guhit at matataas na medyas na gawa sa felt. Mayroon din siyang headdress o korona na may taas na halos 3 feet. Ito ay may mga dekorasyong gawa sa kahoy at binalot ng ginto. Ang kanyang damit at palamuti ay patunay na siya ay isang mahalagang tao sa kanilang tribo. Subalit naging kontrobersyal ang pagkakatuklas sa Ice Maiden. Naniniwala ang mga katutubong tao sa Altai na ang pagkuha sa kanyang katawan mula sa kanyang libingan ay nagdala ng masasamang pangyayari sa kanilang lugar tulad ng malalakas na lindol. Dahil dito ay maraming humiling na siya ay ibalik sa kanyang orihinal na libingan upang hindi magalit ang mga espiritu. Pero noong 2012 ay inilipat ang kanyang bangkay sa isang mausoleum sa Republican National Museum sa Gorno-Altaisk, Russia. Number 4. Lake Vida Microbes. Ang Lake Vida ay isang kakaibang lawa na matatagpuan sa Antarctica sa bahagi ng Victoria Valley sa McMurdo Dry Valleys. Natatakpan ito ng makapal na yelo na may kapal na 20 meters, kaya hindi ito direktang naaabot ng sikat ng araw. Ang tubig sa ilalim ng yelo ay hindi nagyayelo kahit sobrang lamig dahil sa sobrang alat nito. Ang tubig ng lawa ay 6 na beses na mas maalat kaysa sa karaniwang seawater. Kaya kahit ang temperature nito ay 13.4 degree AUC ay hindi ito nagiging yelo. Dahil sa kapal ng yelo ay nanatili itong hiwalay sa labas ng mundo sa loob ng napakaraming taon. Samantala noong 2012 ay isang grupo ng mga siyentipiko mula sa Desert Research Institute at University of Illinois ang nag-aral sa Lake Vida. Pinamunuan nila Dr. Allison Murray at Dr. Peter Doran. Gumamit sila ng mga espesyal na kagamitan para makakuha ng sample ng tubig sa ilalim ng makapal na yelo. Sinigurado nilang malinis ang proseso para hindi mahawahan ng anumang mikrobyo mula sa labas. Nang kanilang suriin ang tubig ay natuklasan nila ang isang napaka-importanting bagay. May nabubuhay na mikrobyo sa ilalim ng yelo. Ang mga Lake Vida microbes ay mga mikrobyong kayang mabuhay sa matinding lamig, sobrang alat ng tubig at halos walang oxygen. Kakaiba ang kanilang paraan ng pamumuhay dahil hindi sila kumukuha ng enerhiya mula sa sikat ng araw tulad ng ibang organisms. Sa halip nabubuhay sila gamit ang chemical reaction sa tubig at bato sa ilalim ng lawa. Sa prosesong ito ay nabubuo ang molecular hydrogen at nitrous oxide na nagsisilbing pagkain ng mga mikrobyo. Dahil dito ay kaya nilang mabuhay kahit walang sikat ng araw o sariwang hangin. Gayun din, ang Lake Vida ay isang halimbawa ng cryo-ecosystem o isang ecosystem na nabubuhay sa yelo. Dahil sa matagal ng pagkakahiwalay ng lawa mula sa ibang bahagi ng mundo, ay naniniwala ang mga eksperto na ang mga mikrobyo dito ay maaring mga sinaunang uri ng buhay. Maaring matagal na silang nandyan at patuloy na nabubuhay sa ilalim ng makapal na yelo nang hindi nangangailangan ng normal na kondisyon ng ibang nabubuhay na organisms. Number 5. Ancient Plant Regeneration. Noong 2012 ay isang grupo ng mga siyentipiko mula sa Russia ang nakadiskubre ng isang halaman na nakapreserba sa ilalim ng yelo sa loob ng 32,000 years. Natagpuan nila ang mga buto at prutas ng isang sinaunang halaman na tinatawag na Silene stenophila sa permafrost ng Siberia. Ang mga buto at prutas na ito ay mula sa lungga ng isang squirrel na nag-imbak ng pagkain bago pa dumating ang panahon ng matinding lamig.
Dahil sa sobrang lamig ay nanatiling buo ang mga buto sa loob ng napakahabang panahon na naging dahilan kung bakit nagkaroon ng posibilidad na buhayin ito muli. Maingat na kinuha ng mga siyentipiko ang maliliit na bahagi ng halaman mula sa prutas na natagpuan sa yelo. Gamit ang makabagong teknolohiya ay pinalaki nila ito sa tamang temperature at binigyan ng sapat na nutrisyon. Sa paglipas ng ilang linggo ay nagsimulang tumubo ang halaman. Hindi nagtagal ay nagkaroon ito ng mga dahon, bulaklak at naging isang ganap na halaman. Pero ang mas nakakagulat ay nagawa rin nitong mamunga at maglabas ng bagong mga buto, katulad ng ginagawa ng mga halaman sa kasalukuyan. Ang muling pagkabuhay ng Silene stenophylla ay isang malaking tagumpay sa agham. Ipinakita nito na kahit napakatagal na ng panahon ay may mga halaman pa ring may kakayahang mabuhay muli kung nasa tamang kondisyon. Napakahalaga ng tagumpay na ito para sa larangan ng botany at pananaliksik sa pagbabago ng klima. Dahil dito ay mas nauunawaan ng mga sayantipiko kung paano nakakaapekto ang paglipas ng panahon sa mga halaman at kung paano nila kayang mabuhay sa matinding kalamigan. Bukod sa pag-aaral ng sinaunang halaman, ang ganitong pananaliksik ay maaring makatulong sa pag-iingat ng mga modernong halaman na nanganganib ng mawala. Ang kaalaman tungkol sa kakayahan ng halaman na manatiling buo sa mahabang panahon ay maaaring magamit sa pag-iimbak ng binhi para sa hinaharap. Sa ganitong paraan ay maaring mapanatili ang iba't ibang uri ng halaman kahit sa panahon ng matinding pagbabago ng klima. Dahil sa tagumpay na ito ay maraming eksperto ang naging interesado sa paghahanap ng iba pang mga sinaunang halaman sa ilalim ng yelo. Number 6. Pacific Rug. Ang Pacific Rug ay ang pinakamatandang alpombra o rug sa mundo na natagpuan sa napakagandang kondisyon. Natuklasan ito noong 1949 ng isang Russian archaeologist na si Sergei Rudenko sa isang libingan sa Pacific Valley, Altai Mountains, Siberia. Dahil sa sobrang lamig ng lugar ay nanatiling nagyelo ang alpombra sa loob ng 2,500 years kaya hindi ito nasira at nanatiling buo. Ang Pacific Rug ay may sukat na 183 pillars 200 centimeters. Ang disenyo nito ay detalyado at may mga larawan ng mga hayop tulad ng griffin at usa, pati na rin mga mandirigmang nakasakay sa kabayo. Sa gitna ng alpombra ay may mga hugis na kahawig ng bulaklak na lotus. Ang buong alpombra ay gawa sa lana, kaya malambot ito at matibay. Isa sa mga kahanga-hangang katangian ng Pacific Rug ay ang quality ng pagkakagawa nito. Mayroon itong 36 na buhol kada square centimeters na nangangahulugang napakadikit ng pagkakagawa nito at sobrang detalyado ng disenyo. Ang ganitong klase ng buhol ay tinatawag na Giordes knot o Turkish knot na ginagamit sa mga high-quality rugs. Samantala, marami namang teorya tungkol sa pinagmulan ng Pacific Rug. Sinasabi ng ilang eksperto na posibleng nagmula ito sa Armenia, Persia o Central Asia. Ang disenyo nito ay may pagkakahawig sa mga sinaunang alpombra mula sa Turkmenistan at Seljuk Empire. Kaya iniisip ng iba na maaaring sa mga lugar na ito ginawa. Bukod sa Pacific Rug, maraming iba pang sinaunang gamit ang natuklasan sa parehong libingan. Kasama rito ang mga kasuotan, kagamitan at iba pang tela na nagpapakita ng galing sa sining ng mga sinaunang tao. Patunay ito na kahit noon pa man ay marunong nang gumawa ng magagandang bagay ang mga sinaunang lipunan. Sa kasalukuyan, ang Pacific Rug ay nakadisplay sa Hermitage Museum sa St. Petersburg, Russia. Maraming tao ang bumibisita upang makita ito dahil isa ito sa pinakamahalagang natuklasang artifact sa kasaysayan. Ang alpombra na ito ay patunay ng talento at kasanayan ng mga sinaunang artisan at nagpapaalala kung gaano kahalaga ang sining at kultura noon pa man. Number 7. Saber-tooth tiger cub. Noong 2020 ay isang pambihirang discovery ang naganap sa Siberia, Russia. Natagpuan sa ilalim ng yelo ang isang kuting ng sabre-tooth cat na halos buo pa ang katawan. Ayon sa mga eksperto, ito ay nabuhay mahigit 32,000 years na ang nakalilipas. Dahil sa malamig na klima ng lugar ay hindi nabubulok ang katawan nito kaya nanatiling buo ang balahibo, balat at maging ang bigote. Napakadalang ng ganitong klase ng tuklas kaya naging malaking balita ito sa mundo ng agham. Ang sabre-tooth cat na ito ay kabilang sa Homotherium, isang sinaunang uri ng pusa na may mahahabang pangil. Karaniwang nanirahan ang kanilang lahi sa North America, Europe at Africa mula 4 million years hanggang 12,000 years na ang nakalipas. Kilala sila bilang malalakas at mabilis na mga ngaso kaya kinatatakutan sila noon. Hindi tulad ng mga leon at tigre ngayon, ang katawan nila ay may mas mahahabang paa sa harap at mas maiikli sa likod.
kaya iba ang paraan nila ng pagtakbo at pangangaso. Ang kuting na natagpuan ay tinatayang 3 linggo pa lamang nang ito ay mamatay. Dahil bata pa, hindi pa ito lumaki ng husto at wala pang mahahabang pangil. Pero kahit maliit pa ito ay makikita na ang malalakas nitong buto at makapal na balahibo. Dahil sa permafrost o yelong hindi natutunaw sa lupa, ay na-preserve ito ng maayos kaya mas madali itong pag-aralan ng mga siyentipiko. Samantala, isa sa mga napansin ng mga eksperto ay ang kulay ng balahibo nito. Dark brown ang kulay nito na iba sa iniisip noon ng mga eksperto na ang sabre-tooth cats ay may kulay ginto o dilaw tulad ng mga leon. Posibleng ang kulay na ito ay tumutulong upang hindi sila madaling makita sa kanilang kapaligiran. Malaki rin ang kanyang mga mata at tainga na posibleng nakakatulong sa kanya para marinig at makita ang paligid. Dahil sa natagpuang kuting na ito ay mas marami pang impormasyon ang nakuha tungkol sa mga sabre-tooth cats. Pinag-aralan ng mga siyentipiko ang katawan nito, lalo na ang mga buto at kalamnan upang malaman kung paano sila gumagalaw at nangangaso noon. Sinuri rin ng DNA nito upang alamin kung paano ito nauugnay sa ibang sabre-tooth cats at sa mga modernong pusa ngayon. Number 8. Viking artifacts in Norway. Sa Norway ay maraming gamit ng mga Viking ang natagpuan sa natutunaw na yelo. Dahil sa pagbabago ng klima ay unti-unting lumilitaw ang mga lumang bagay na matagal nang nakabaon sa yelo. Ang mga natuklasan na ito ay nakatulong para mas maunawaan natin ang buhay ng mga Viking noon. Isa sa pinakamahalagang lugar kung saan may natagpo ang gamit ng Viking ay sa Lenbrin Pass sa Innlandet County. Sa lugar na ito ay mahigit 800 lumang bagay ang nahukay. Kabilang dito ang sapatos, gloves, kutsilyo at mga gamit sa pangangaso. Ipinapakita ng mga natagpuang ito na ang Lenbrin Pass ay isang mahalagang daanan ng mga Viking noon para sa paglalakbay at pangangalakal. Bukod sa mga gamit ay may natagpuang damit na yari sa wool. Isa sa pinakatampok na bagay ay isang tunic na tinatayang mahigit 1,500 years na ang tanda. Ipinapakita nito kung paano nagbibihis ang mga Viking at anong klase ng tela ang ginagamit nila para manatiling mainit sa malamig na panahon. Mayroon ding natagpo ang sapatos na gawa sa balat ng hayop. Pinapakita nito kung paano nila pinoprotektahan ang kanilang mga paa sa yelo at lamig. Marami ring kagamitan sa pangangaso ang nakita. May mga pana, palaso at buto ng hayop na nagpapatunay na sanay mangaso ang mga Viking. Mayroon ding patpat na ginagamit sa paglalakad sa madulas na yelo. Ipinapakita nito na bihasa sila sa paglalakbay sa matitinding lamig. Mahalaga ang mga natuklasang ito dahil nagbibigay ito ng bagong impormasyon tungkol sa kasaysayan ng mga Viking. Ipinapakita ng mga lumang gamit kung paano sila namuhay, anong mga damit ang sinusuot nila at paano nila nalalagpasan ang mahahabang paglalakbay sa nagyayelong lugar. Dahil sa mga natagpuang ito ay mas nauunawaan natin kung paano nila kinaya ang matinding lamig at hirap ng kanilang panahon. Habang patuloy na natutunaw ang yelo sa Norway, ay may posibilidad na mas marami pang lumang gamit ang matuklasan. Ngunit dahil dito ay may panganib din na masira ang iba pang mahahalagang gamit bago pa ito mahukay. Number 9. Thistle Creek, Yukon, Canada. Noong 2013 ay isang bihirang tuklas ang nadiskubre sa Thistle Creek, Yukon, Canada. Natagpuan ng mga mananaliksik ang isang sinaunang kabayo na napanatili sa ilalim ng yelo. Ayon sa pagsusuri, ang kabayong ito ay may edad na humigit kumulang 700,000 years. Napakaganda ng kondisyon nito dahil sa malamig na temperature ng lupa, kaya naman naging mahalaga ito sa pag-aaral ng pinagmulan ng mga kabayo. Dahil sa nagyayelong lupa o permafrost ay nanatiling buo ang ilan sa mga bahagi ng katawan nito, isang bagay na bihira sa mga sinaunang hayop. Dahil sa natuklasang kabayo ay nagkaroon ng pagkakataon ang mga eksperto na suriin ang DNA nito. Lumabas sa pag-aaral na ito ang pinakamatandang DNA na nakuha mula sa isang hayop. Natuklasan din na ang mga kabayo ay nabuhay sa mundo ng higit sa 4 na milyong taon. Mas matagal kaysa sa dating paniniwala ng mga siyentipiko. Ang tuklas na ito ay nagbigay ng bagong impormasyon kung paano nagbago at nag-evolve ang mga kabayo sa loob ng napakahabang panahon. Kaugnay din nito, ang pag-aaral sa sinaunang kabayong ito ay nakatulong din upang malaman ang kaugnayan nito sa mga modernong kabayo. Isa sa mga natuklasan ay ang koneksyon nito sa Przewalski's horse, isang uri ng ligaw na kabayo na matatagpuan sa Mongolia. Ayon sa pagsusuri, ang mga ninuno ng Przewalski's horse ay nahiwalay sa mga domesticated horses mahigit 50,000 years na ang nakalilipas.
Dahil dito ay napatunayan na ang mga ito ay tunay na ligaw at hindi nagmula sa mga kabayong inalagaan ng tao. Bukod sa natagpo ang kabayo sa Yukon, ay may isa pang natuklasan noong 2018 sa Siberia. Ito ay isang batang kabayo na tinatayang 2 buwan pa lamang nang ito ay mamatay. Ayon sa pagsusuri, namatay ito mahigit 30,000 hanggang 40,000 years na ang nakalilipas. Ang buong katawan nito ay nanatiling halos buo. Mayroon pang balat, buhok, buntot at maging ang kuko nito. Dahil sa malamig na klima sa Siberia ay napreserbe ito ng maayos. Kaya para bang hindi ito tinamaan ng mahabang panahon. Number 10. U-2 airplane. Noong World War II ay maraming eroplano ang nawala sa iba't ibang bahagi ng mundo. Isa sa pinakatanyag na natagpuan ay isang lumang eroplano na nakabaon sa yelo ng Greenland. Maraming tao ang nagulat nang matuklasan ito dahil sa tagal ng panahong lumipas bago ito muling nakita. Noong July 15, 1942 ay 6 na P-38 Lightning fighter planes at 2 B-17 Flying Fortress bombers ang lumipad mula Newfoundland patungong Britain. Bahagi ito ng Operasyon Bolero, isang misyon para magdala ng eroplano sa Europe. Habang lumilipad ay inabot sila ng masamang panahon. Dahil paubos na ang gasolina at hindi na sila makabalik ay napilitan silang maglanding sa isang glacier sa Greenland. Ligtas ang lahat ng piloto at crew at matapos ang ilang araw ay na-rescue sila. Ngunit naiwan ang kanilang mga eroplano sa yelo. Lumipas ang maraming taon at natabunan ng yelo ang mga eroplano. Samantala noong 1980s ay isang grupo ng aviation enthusiasts na tinawag na Greenland Expedition Society ang naghahanap sa mga ito. Taong 1988 ay natukoy nila ang location ng squadron pero nalaman nilang ang mga eroplano ay nakabaon na ng halos 250 feet sa ilalim ng yelo. Kaya naman noong 1992 ay sinimulan ng paghuhukay para makuha ang isa sa mga eroplano. Gumamit sila ng mainit na tubig para tunawin ang yelo at gumawa ng malalim na butas pababa sa eroplano. Matagal at mahirap ang proseso dahil sa kapal ng yelo. Nang makuha na nila ang eroplano ay isa-isa nilang inangat ang mga bahagi nito mula sa yelo. Pinangalanan nila itong Glacier Girl. Dinala sa United States ang Glacier Girl para ayusin. Inabot ng halos 10 taon ang pagsasaayos nito. At noong 2002 ay lumipad muli ang Glacier Girl matapos ang mahigit 60 years. Naging malaking tagumpay ito at patunay na posible pang buhayin ng isang lumang eroplano mula sa yelo. Ang pagkakatuklas sa Glacier Girl ay nagbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga eroplano noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ipinakita rin nito kung gaano kahirap ang sitwasyon ng mga piloto noon, lalo na sa matinding lamig at delikadong kondisyon ng panahon. Hanggang ngayon, ang kwentong ito ay isa sa pinakakamangha-manghang natuklasan sa yelo.